Ngayong umaga ay magpapatuloy tayo sa ating One Thing series. And this series is about a focused life. Last week, ay natutuhan natin ang ibig sabihin ng focus is to turn our eyes from something and fix it on another thing. At yan exactly ang sinasabi sa Hebreo chapter 12 verse 2. Sabi niyan that we must look unto Jesus. Nang simpleng ibig sabihin, our focus should be on Him. Kung mapapansin ninyo, sa panahon natin ngayon, napakadami ng nakakakuha ng ating attention, ng ating focus. Tama po ba? At kadalasan ay ito ang umuubos ng ating oras. For example, ano ang umuubos ng ating oras sa ngayon? Hindi na barkada, hindi kagaya noon. Ngayon, ano ang number 1 na umuubos? Social media. Nako, napakadaming kabataan sa ngayon. Maging matatanda at mga bata na nauubos ang oras sa mga ganito. Ano pa ang nakakakuha ng ating attention sa ngayon? Kung dati, may pinupuntahan tayo ng mga commercial buildings. Halimbawa, SM, o anuman. Ngayon, hindi na. Ang nakakakuha ngayon ng attention natin ay Lazada. Ano pa? Di ba? Shopee. Oh, wag kang tumanggi. Ano ang ginagawa mo pag nandoon ka sa mga dito? Scroll ka ng scroll hanggang sa di mo na malayan, mabuti kung 2 oras lang. Minsan nga, lumalagpas pa, di ba? At kung hindi nyo napapansin, yung 2 oras na meron ka na ibinigay mo dyan sa mga social media na yan, dapat sana may natapos ka ng trabaho. Malamang nakapaghugas ka na. Malamang nakapaglaba ka na. Pero dahil dyan, ifinocus mo ang panahon mo, ayun, magulo pa rin ang kusina ninyo. Bakit po? Social media kasi ang prioritize nyo eh. Hindi ho yung bagay na dapat na gawin. Kaya upang di masayang at maging fruitful ang mga bagay na ating ginagawa, si Lord mayroong paalala sa atin. Naku, salamat na lamang talaga si Lord. Lagi ho siyang nagpapaalala, kagaya ng isang tatay doon sa mga minamahal niya. At ito ang kanyang paalala sa atin sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Sabi diyan, New Life Translation, so be careful with how you live. Alam ng Diyos na nang sinulat niya ito, magulo ang sanlibutan na narito, na kung saan narito tayo. Kaya ang sabi niya, be careful how you live. Live as men who are wise and not foolish, making the best of your time. These are sinful days. Verse 17, do not be foolish, but understand what the Lord wants you to do. Iyan ang i-highlight natin. Understand what the Lord wants you to do. Gaya ng lagi nating napapakinggan sa mga preacher, mayroon na tayong limited time on earth. So what must we do in order not to waste it? Diyan sa ating binasa, ang sabi diyan, the only way para hindi masayang ang ating time o buhay is to understand what the Lord wants us to do. Understand what the Lord wants us to do. At specific ang Bible pagdating dyan. Pag binasa nyo in reality ang Bible, makikita ninyo dito na sinasabi sa atin kung ano ang nararapat nating gawin. And at the same time, sinasabi din ni Lord kung ano ang ayaw niya, kung ano ang hindi natin dapat gawin. At mula sa mga allowed niya na nararapat nating gawin, sinabi rin niya kung alin ang mas nararapat at unahin nating lahat. Tingnan niyo kung gaano ka-specific ang Bible. Hindi lang niya sasabihin ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ito ang inyong mga gagawin. No, ito yung number 1. Kaya nga ang topic natin tungkol dyan ngayon. So ang title ng ating message sa ngayon is the one thing that you need. Kaya kung gusto mo na maunawaan kung ano talaga ang gusto ng Diyos na ating ginagawa, na ating pinag-uukulan ng pansin, makinig kang mabuti sa ngayon.
At titingnan natin ito sa kwento dito sa Luke chapter 10, starting verse 38. Ito ay kwento patungkol sa magkapatid na Martha at Mary. Sa verse 38, ito ang ating mababasa. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Verse 39. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Alam niyo, pag atin din pong tingnan yan sa John chapter 11, ay magkakaroon tayo ng mas malinaw na pagkaunawa kung sino talaga ito, si Mary at saka si Martha. So diyan muna sa ating binasa, makikita natin na sila ay mga kaibigan at parehong mahal ni Jesus. Pareho din sila na naniniwala kay Jesus. Medyo sinasummarize ko na lamang po sa inyo kung ano ang laman yang nakasulat sa Luke chapter 10 in connection doon para mas lalong maunawaan yan sa John chapter 11. So pareho sila naniniwala kay Jesus. At kung nais nila na makasama si Lord, kaya nila in-invite ni Martha specifically, si Lord na pumunta sa kanila, mas lalong gusto ni Lord na makipag-fellowship sa kanila. At bilang response sa presence ni Lord, sila'y parehong may ginawa ayon sa tingin nila kung ano ang nararapat gawin. Ngayon, ito ang nangyari. How come that Jesus was not pleased with what one of them did? Si Martha ang tinutukoy ko. At ang isa pang irony sa kwento nito ay ito ho. It's the one who was busy serving him, yung parang masipag, doon na displease si Lord. Yun ang inayawan ni Lord sa kanyang ginagawa. And it seems sa kwento na yan, Jesus favors the one who was just sitting down in front of him. Actually nga, pag tiningnan ho natin kung sino yung parang tamad, nandyan, nakaupo lang, yun pa ang finabor ni Lord. Kaya kung minsan nga naririnig ko ito sa mga kabataan noon. Ayaw inuutusan ng nanay. Ayaw ko kasing magtrabaho, kaya ang gagawin, ano ang reason? Punta sa church, kabataan, huwag niyong gawin ho yan. Hindi malulugod si Lord dyan. So mula sa tagpong ito, pag hindi ho natin magets ang nais ipaunawa ni Lord, ay maaaring isipin natin na it seems that Jesus don't want service. And all He want is only to attend to His teachings. Parang pag tinignan mong mabuti, ang gusto na lamang ba ni Lord, nasa church tayo? Ang gusto ba ni Lord, Bible na lamang lagi tayo? Hindi po yan talaga ang ibig sabihin ni Lord. So tingnan nating mabuti ang mga eksena sa kwento kung tama yung ating kaisipan kanina. Kung mapapansin ninyo, si Martha ang nagpatuloy kina Jesus. Sa verse 1, ating mababasa ho yan sa kanilang tahanan. And in reality, itong ginawa niyang paghahanda ay yun din mismo ang ginawa ni Lord bago ang eksenang ito. Sa Luke chapter 9, pag binasa ho ninyo dyan, mababasa ninyo ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000 na lalaki pa lamang yun doon. At kung compassion ang nag-move kay Lord upang magpakain ng 5,000, ganun din si Martha. Concern siya kay Lord at sa mga kasama nito dahil galing ang mga ito sa paglalakbay. Sa ipinakitang ito ni Martha, may mag-iisip pa ba sa atin na mali ang kanyang ginawa? Do you agree now na mabuti ang ginawa ni Martha? Kaya sa ganitong eksena ko siya ipinaliliwanag sa inyo kasi hindi po tama na ating isipin na si Martha ang bad guy. Gaya ng napapanood natin sa pelikula. Kung nanonood tayo ng pelikula, mayroong bad guy dyan. Dahil sa tagpong ito, ay gusto lang ni Lord na matutuhan ang one thing na nararapat na ginagawa niya ng mga oras na yun. Yun lang naman talaga ang gusto ni Lord na matutuhan niya . Hindi siya pinagbabawalan. May itinuturo lang sa kanya ng Diyos, kaya ganun ang dealing sa kanya ng Panginoon. Basahin ho natin ang Luke chapter 10. Ituloy ho natin yun kanina. At this time, sa The Passion Translation na natin ito titingnan. Luke chapter 10, verse 39 to 41. Mary
sat down attentively before the master. Ano ang kanyang ginagawa? Hindi lang naman siya basta naupo doon na nanggugulo. Ang ginagawa niya, she absorbs every revelation that Jesus shared. But Martha became exasperated by finishing the numerous household chores in preparation for her guest. So she interrupted Jesus and said, "Lord, don't you think it's unfair that my sister left me to do all the work by myself? You should tell her to get up and help me." Tingnan niyo ang ang kanilang kwentuhan. Sa verse 41, ito ang sagot ni Jesus. The Lord answered her, "Martha, my beloved Martha, why are you upset and troubled, pulled away by all these many distractions? Are they really that important?" So diyan sa ating binasa, makikita natin kung ang focus ni Mary ay sa pakikinig kay Jesus, si Martha naman, saan ang focus niya? Sa paghahanda ng makakain ni Jesus. At ito ang nais ituwid ni Lord sa kanya. Ang gustong sabihin ng Diyos sa kanya, never prioritize the work more than the word. Never prioritize. Hindi yun ang git na mas mahalaga. Never exchange the time of worship by your work. Dahil para kay Lord, mas mahalagang unahin ang spiritual food kaysa physical food. Saan ho natin makikita yan? John chapter 6, verse 27. Sabi sa John chapter 6 verse 27, "But you shouldn't be concerned about perishable things like food, spending your energy seeking the eternal life that I, the Son of Man, can give you. For God the Father has sent me for that very purpose." Diyan sa sinabi na yan ni Lord, makikita natin na kung priority ang ating pag-uusapan, higit na mas pinahalagan ng Diyos ang mga spiritual na pagkain. Dahil yun talaga ang higit na kailangan natin, lalo na pagka ikaw ay may nararanasan na hindi maganda sa inyong buhay. Ang nais lang naman talaga na ipaunawa ni Lord ng mga oras na yon sa kanyang kausap kay Martha, ang tinutukoy ko, ay yung importance of priority. Meaning, no, then do the first and the most important thing like Mary. Ano ang sinasabi ho ni Lord sa kanya? Parang ganito ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Alamin at unahin mo munang gawin kung ano talaga ang higit na mahalaga. At hindi po ito about choosing one out of the two, then neglect the other. Hindi ho yun ganun ang ibig sabihin ng Diyos. But this is about choosing and doing the most important, then do the other thing afterward. Hindi ho yung kailangang piliin mo ito, pagkatapos pabayaan mo yan. Hindi yan ang itinuturo ng Diyos sa Kanya. This is about seeking God first before service. At di lang sa mga spiritual na bagay ang application yan. Dahil covered ho niyan ang ibang aspeto ng ating buhay. Example ho, pag ikaw ay estudyante, kung may estudyante na nakikinig dyan, sagutin mo ito. Alin ba ang mas dapat na i-prioritize? Boyfriend, girlfriend, o pag-aaral? Okay, pag ikaw ay binata na, nakatapos ka na ng pag-aaral, kanina estudyante o ngayon, tapos ka na. Alin ang dapat mauna, trabaho o asawa? Hindi ko po sinasabi diyan kung ikaw ay nawala ng trabaho, kaya hindi mo itutuloy. Hindi yan ang tinutukoy ko. Oh, dear brethren, let me tell this to you. Pag ikaw ay walang trabaho sa ngayon, ulitin ko hindi yun yung nawalan ka ng trabaho. Hindi ka pa ready sa pag-aasawa. Ito, pagdating naman sa finances ninyo. Halimbawa, nagkapera ka. Ang problema, mayroon kang utang na dapat bayaran. O ano ngayon ang dapat na unahin? Pagbili ng bagong cellphone o bayad utang muna?
Diyan makikita ho natin na kaya nagkakaroon ho ng problema sa ating mga buhay kasi hindi natin alam kung alin ang dapat na unahin. Now, what is this one thing that God wants from us? Sa Luke chapter 10 verse 39. Luke chapter 10 verse 39. At saka 42. Ito ang ating mababasa. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. Verse 42. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part. Pag sinabi yung good part, it is the most excellent part. Yun po yung pinaka-distinguished. Kaya kung mapapansin ninyo, sa mga, halimbawa, mayroon pong program, yung gagraduate ka, ano ang tawag natin doon sa guest speaker? Distinguished. Kakaiba siya. Hindi siya parang visitor lang. Distinguished siya. Kakaiba siya kaysa iba. So, which will not be taken away from him. Ano ba ang ibig sabihin ng first thing? Ano po ba talaga ang minimin ni Lord sa first thing? Ang first thing na minimin ni Lord nang kanyang sabihin ito kay Martha is about spending time with Him first before anything else is done. Sinasabi sa kanya ni Lord, tama po yan ang ginagawa mo. Pero hindi yan ang dapat na inuuna mo. Yun po yun ang gustong ipaliwanag ng Diyos kay Martha na kanyang kausap. It is about giving priority to the presence and word of God first. Ulitin ko yun It is about giving priority to the presence and word of God first. Salamat na lamang at inuna mo ngayon ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sana, wala hong naglalaba dyan habang nakikinig. Sana lang wala rin hong nagluluto habang nakikinig. Dahil ang tinuturo ng Diyos sa atin is about giving priority to the presence and to the Word of God first. Ano pa ho? It is about fellowshipping and communing with God first. Ngayon naman, titingnan natin kung ano po ang effect pagka hindi natin nagawa yan. What will be the effect if we fail to give priority to our spiritual need? Effects if we fail to do the one thing first. Sa Luke chapter 10, the same story. Ang sabi sa verse 40, but Martha was distracted. Sa Tagalog yan, ang ginamit na word dyan, si Martha ay alalang-alala, naliligalig, hindi alam kung ano ang dapat unahin. Pumunta doon, nakita niya, mayroon pang hindi nagawa dito, babalikan niya ito. Kaya ang nangyari, walang natapos doon sa kanyang ginagawa. Kasi hindi alam kung ano talaga ang nararapat na gagawin. Oh, praise God. Kung ikaw ay nasa ganong kalagayan sa ngayon dahil sa problema, kung ikaw ay nag-aalala dahil sa mga naranasan mo ngayong hindi maganda, tamang-tama ang pakikinig mo ngayon ng salita ng Diyos. Si Lord may ituturo sa iyo kung ano ang nararapat mong gagawin para ang mga bagay na yan na nagbibigay sa iyo ng kaligaligan, ng pag-aalala, ay maiwasan mo sa pamagitan ng tulong ng ating Diyos. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. What's the effect? Distraction. Surely the things that you put ahead more than God will distract you. Sigurado po yan, anumang bagay na yun ang unahin mo more than God, it will give you distraction. And let me tell you, even good things like relationship, kahit yan pang karir na mahalaga sa iyo, yung asawa mo, yung anak mo, they are good things. But if you will put them before God, mas inuuna mo ang mga yan, surely they will distract you. Ilan na po sa atin ang di makapanalangin o makapag-Bible reading dahil kailangang maagang umalis ng trabaho? These are examples. Okay naman po yung magtrabaho Pero kung iyan ang mas inuuna natin, it will not bring you good
at all. Later on, meron kang mararanasan na hindi maganda dahil sa ganyan. Ilan na rin sa atin ang tinatabang ng mag-church o umattend sa mga fellowship groups o sa small group dahil sa mga barkada. Ilan ang mas piniprefer yung sports activity na ayaw iwan. These things are good, but these things could distract us from doing what God really pleases. Nakakalungkot pa nga, dahil may mga kilala ako na dahil mas pinili pa ang maling relationship kaysa kay Lord, kaya yan, tuluyan nang napalayo kay Lord. Maaring kayo, mayroon din kayong kilala na ganyan. Please be warned, my dear brethren, like Martha, you could be serious in your walk with God. But once you fail to apply this truth, surely your life will be distracted. Ito yung reason, kaya kahit na ang Prince of Peace ay nasa bahay na ni Martha, take note, Jesus is the Prince of Peace. Nasa bahay na siya ni Martha, pero worried pa rin siya, distracted pa rin siya, troubled pa rin siya. Ibig sabihin, we too could be somewhere now listening to the Word of God. But if you are doing some other things, ulitin ko po, but if you are doing some other things, then you could not get much from the Word of God now. Ito yung reason, kaya kahit nasa church na tayo, pero parang walang nangyari pagkatapos. Pumunta ka na ng church, umattend ka na ng online, pero parang walang nangyari sa'yo. Kung kanina, bago ka umattend, worried ka. Kung may mga pagkakataon, natatapos mo yung preaching, worried ka pa rin. Problemado ka pa rin. Ang reason noon, instead of focusing on the preaching of the Word of God, or instead of preaching, of giving priority to what the preacher says, we allow our mind to be occupied by problems. Kung ano yung mga pangit na nangyari noon. Kaya ang nangyari, kaya kahit na nasa church na tayo at nakakapakinig ng salita ng Diyos, it does not affect us. At hindi yun yung purpose kung bakit ang salita ng Diyos ay ipinangangaral. At ingat ho tayo dito. Dahil anumang bagay na ipapalit natin kay Lord, tiyak na yan din ang magdudulot ng pag-aalala at problema sa'yo. Anumang bagay na ipapalit natin kay Lord, tiyak iyan din ang magdudulot ng pag-aalala at mga problema sa'yo. Hindi ko naman po sinasabi sa'yo na kapag marami ka ng alam sa Word of God, ay trouble-free o worry-free na ang iyong buhay. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang ay ito. Ang Word of God na nasa puso mo, bunga ng iyong pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos, mula dyan ay mai-equip ka, magkakaroon ka ng wisdom upang maharap at mapagtagumpayan mo ang mga kahirapan na dumarating sa iyo. Kaya hindi ko po dito sinasabi na magiging worry-free o trouble-free na ang buhay natin. Ang sinasabi ko lang sa inyo, mga kapatid, because of the Word of God na nasa puso ninyo, magiging matatag ka na harapin ang anumang hamon ng buhay na maaring mararanasan mo. Ito ang mababasa natin sa Psalm 119, verse 49 to 50. Sabi diyan, remember your promise to me, for it is my only hope. Kung ikaw ay nasa banig ngayon ng karamdaman, ano ang pangako ng Diyos sa may sakit? He is your healer. Pag ikaw ngayon ay kinakapos, hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng panggasto ninyo sa mga pang-araw-araw ninyong gastusin. Ano ang promise ng Lord sa mga nangangailangan? Siya ang tagatugon ng ating mga pangangailangan. Kaya dear brethren, yung mga salita na atin hong napapakinggan, yung mga salita ng Diyos na atin hong nababasa, huwag mo nating kalimutan ho yan. Maaring sa ngayon ang napapakinggan mo na salita ng Diyos, hindi ho yan ang kalagayan mo. Pero darating ang panahon na pagka ikaw ay nasa ganyang kalagayan, gaya ng binabanggit, doon sa binabasa ho natin o sa sitwasyon nating binabasa, yung pangako ng Diyos sa sitwasyon na mayroon ka, kung sakali man dumating yan in the future, iyon ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Remember your promise to me, for it is my only hope.
Your promise revives me. Anong ibig sabihin ng your promise revives me? Dahil alam mo na ang Diyos ang nagsalita niyan, hindi pa man dumarating sa iyo, nagkakaroon ka ngayon ng strength. Oh, may sinabing ganito ang Diyos sa akin. May narinig ako na ang ginawa niya ay ganito. Nasa sitwasyon siyang ganito, nagtiwala siya sa Diyos. Ang point ko dito, wala pa ho yung kasagutan. Pero dahil alam mo na mayroong promise ang Lord, it comforts me in all my trouble. Ganun ho yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa atin ng mga buhay. Kaya wag ho nating kaligtaan ang pagbabasa at ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ang atin ng mga napapakinggan, be sure na iyan ay nakatago sa ating mga puso. Darating ang panahon, ang mga salita mo na yung napapakinggan, yun ang tutulong sa iyo upang maahon ka o makaahon ka sa isang hindi magandang sitwasyon na nararanasan mo. Bakit mas gusto ni Lord na one thing ang unahin natin before serving? Bakit ganun ho? Ito ay dahil sa ang puso na hindi handa sa paglilingkod ay tiyak na madidistract. Iyan ay madali hong magreklamo. Pag ang puso natin ay hindi handa sa paglilingkod kay Lord, kunting hirap lang, magrereklamo na tayo. Magwo-worry na tayo, nakakakita lang tayo ng kahirapan, titigil na tayo. Hindi na ho natin alam kung anong narapat na gagawin. And the only way para ma-avoid ho natin yung ganong sitwasyon is for our heart to be prepared and nourished first by the presence and by the Word of God. That's the only way para maging equipped tayo mga kapatid sa pagharap sa buhay. Sa pagharap sa buhay, ang kailangan ho natin is the presence of God and the Word of God. Kaya ho ayaw ni Lord na ninineglect ho natin yan. Ito pang mapapansin ho ninyo. Pag wala kang prayer, pag wala kang Bible reading, di ba ang daling uminit ng ulo mo? Ito, ang dali ho mainis. Sobrang iksi ng pasensya. Ang reason ho noon, kung papansinin ho ninyo, for that day, malamang hindi ka pa nakapag-pray. Malamang that day, wala kang input ng Word of God sa isip at sa puso mo. Agree po ba kayo doon, mga kapatid, sa sinabi ko? Yun ang ating mararanasan every time we fail to give priority, communing with God, and knowing what the Word of God wants us. Brethren, kung mayroon ho tayong attitude na hindi nagpa-priority sa mga bagay na ito, kung baliwala sa atin yung presence of God, kung baliwala sa atin yung pagbibigay ng time sa Word of God, kung parang baliwala sa atin yung tinatawag natin na prayer life natin, sad to say, but let me tell this to you, brethren, you will not become an effective servant of God. Ang isang tao na walang prayer, walang communion, walang input ng Word of God, hindi ho natin yan gaanong maasahan na magkaroon ng bunga. Dahil ang sabi sa salita ng Diyos, apart from me, it is how we commune with God daily that will determine our output as Christian. That's what will determine the effectivity of our effectivity in the kingdom of God. Kaya sabi niya, apart from me, do you want to become an effective worship leader? Do you want to become an effective leader? Small group leader? An effective home host? Ang sabi sa Bible, be connected with God. Be connected with Jesus first. Kaya ang sabi ni Lord, ito po, kung tayo ay nasa ganong sitwasyon na parang napapansin ho natin, we're not effective servants. We're not fruitful in the ministry that we have. Ang sinasabi sa atin ni Lord, may iwasan mo yan kung ako ay uunahin mo araw-araw.
At kung ako ang unahin mo araw-araw, ako ang tutulong sa iyo upang yung mga negative attitude na mayroon ka sa buhay mo ay mawala. Yun po yun ang isa sa mga reason kung bakit ang nais ni Lord tayong lahat ay mag-devote ng time muna sa Kanya bago magsimula ng isang bagay na akala ho natin ay nararapat nating gagawin. Si Lord ang mag-equip sa atin para ang buhay mo ay maging mabungahin. Pero pag makaligtaan ho natin yan, sad to say, hindi ho natin makukuha yung proper result. We could not become an effective servant of God once we fail to give priority to the King first. Once we fail to give priority to the Word of God first. Meron pa po akong ika-clarify sa inyo. Hindi ho yan ibig sabihin that because you are rushing to work immediately. Halimbawa, hindi ka nag-pray kasi may kailangan ka pang gawin, nag-rush ka kaagad doon. Hindi yan ibig sabihin na mas marami kang magagawa. It does not mean to say that you will be ahead than the rest, na marami kang maiwan. Tandaan niyo po itong sasabihin ko, busyness never guarantees fruitfulness. It does not mean to say that you are progressing simply because you are busy. Hindi ho yan ganun ang nangyayari sa totoong buhay. Hindi lahat ng mga naunang tumakbo ay sila ang nanalo. Katunayan nga, yung mga matatalino sa pagtatakbo, reserving their energy para sa mahabang takbuhin, sila ho yung nakarating sa finish line. Pag in-apply ho natin yan, yung mga tao nag-spend ng time sa Diyos, sila ho yung tunay na nagkakaroon ng progress. Sila ho yung tunay na nagiging effective. Laban doon sa mga tao na kinaliligtaan ang pagbigay ng panahon sa Diyos. So if you are that man na nagsisimula lagi sa paggawa ng isang bagay, at nanineglect ho natin yung pinakamahalaga sa lahat, this is now the time to start to ask God to help you. Magbibigay ako sa inyo ng ilang halimbawa patungkol dyan. That busyness or being first does not mean na mauna ka. Sa Mark chapter 6 verse 45 to 51, si Jesus may sabi ho dyan na pumunta tayo sa kabilang ibayo. Yan yun ang kwento na yan eh. Pero siya ay nagpaiwan. Ano ang ginawa niya at bakit siya nagpaiwan? Siya ay nagpray muna. Pero hindi niyo ba napansin na doon sa kwento, naunahan pa niya yung mga disciples doon sa kanilang pupuntahan? Yan po yun, ang sa senaryo na yan. Tingnan din natin ang isang kwento sa Old Testament, sa 1 Kings chapter 18. Bakit naunahan pa ni Elijah si King Ahab sa pag-iwas sa malakas na ulan? Bakit? Kasi po, si Elijah nag-antay pa ng kung ano ang sasabihin sa kanya ng Diyos bago siya tumakbo para maiwasan yung ulan. Pag binasa niyo ang 1 Kings verse 18, yan ho yun ang inyong makikita. So diyan makikita ho natin na mas lalo marami ang nagagawa natin, mas marami ang ating na-accomplish na kapaki-pakinabang kapag si Lord muna ang ating inuuna. You could be the first to start doing something, but once you lack guidance and direction from God, you may not start right and do the right thing. Yan po yung kung minsan ang nangyayari sa sobra ho nating pagmamadali. Now, in our busy schedule, how can we do the most important thing without neglecting the other important things? So para ganap ninyong maunawa ng ibig kong sabihin, magbibigay ako sa inyo ng isang illustration. Ito po, itong vessel nito ay ipagpalagay mo na ikaw ito. At ito pong malaking bato, yung mga hawak ko, ito po, mga bato ito. Ito po, buhangin, dapat ito buhangin, pero para hindi siya maging madumi, munggo. Ito yung mga activities ninyo. Ito. Ngayon, ikaw ito.
Paano mo magawa lahat sa loob ng isang araw ang lahat ng ito? Paano mo ito ngayon ipapasok dito? Ito ho. Pag ito ang inuna ninyo, ito po. Tingnan nyo ito Isusunod ko po ito. Yung mga minor things, itong major thing na dapat mo pang gagawin sa araw na yon, tingnan nyo po. Hindi nyo po magawa. Hindi nyo kayang gawin. Kasi mali ang inuna. Ngayon, tingnan nyo naman po, pagka natutuhan ninyo na unahin kung alin talaga ang dapat na unahin. Tingnan nyo po ito. Kukunin ko muna ulit ito. Okay. Babalik ko sa lagayan. Ngayon, ito po. Tingnan nyo, pag natutuhan ninyo na unahin kung alin talaga ang dapat na mahalaga. O ito po. Yung number 1, put God first. Yun yung topic natin, the one. Unahin mo si Lord. Okay. Ito na ngayon yung mga some other things. Ito, halimbawa, trabaho. Okay. Pagluluto. Ito, pamamalingke. Ito. Ito naman. Ano ito? Gusto mong maligo. Okay, sige, lagay natin. Gusto mong makipagkwentuhan sa kaibigan mo. Okay, lagay rin ulit natin. Okay, may natira pa. May bibilhin ka pa. Okay. Tingnan nyo. Kumasya lahat. Ano ang reason? Bakit kumasya ho? Inuna kasi si Lord Yan ang mangyayari sa ating buhay pagka natutuhan natin na unahin si Lord. Payapa, hindi distracted ang buhay. Yun bang smoothly, kung ano yung dapat iparana sa iyo ni Lord, ay nangyayari. So, what's the lesson dito sa ating tinitingnan? Kung ayaw mong maging disorder ang buhay mo, dahil di mo ngayon alam kung ano ang nararapat na unahin mo, exasperated ka na, then, ano ang sabi ho dito sa ating tinitingnan? Prioritize Jesus first. Yung Word of God, kagaya ho ni Maria, yun ang kanyang inuna. Kaya siya umupo sa paanan ni Jesus. Sa ibang verses, it is seek the kingdom of God first. Now, paano natin i-conclude itong ating tinitingnan? Sa Luke chapter 10 verse 42, pag binasa ho natin ang 10:42, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Diyan ay may pangako ang Diyos na pagka iyon ang mas inunang pahalagahan, iyon ang hindi mawawala sa atin. At iyon exactly ang ginawa ni Mary sa verse 39. And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. Heard His word. Okay, ito ang gusto ko na makuha ninyo. Ang gamit dyan, Mary sat at Jesus' feet and heard His word. Ano ba ang sinasabi sa John chapter 1 verse 1? The Word was God. At pag binasa natin ang John chapter 1 verse 14, that Word who is called God, in John chapter 1 verse 1, that Word becomes flesh and dwelt among us. Yun po yun ngayon ang makikita natin. Ngayon, mula doon sa verse na yan, ano itong one thing na dapat na inuuna natin sa lahat? Sabi kanina, the Word become flesh. At ang flesh na yan na binabanggit, Jesus. Therefore, yung one thing na dapat nating unahin, higit sa lahat, higit kanino man, yun ay walang iba, kundi si Lord Jesus, the Word of God, the only Son of God. Alam niyo, pag makuha ho natin ito, unawa na ho natin yung sinasabi sa kwento about Mary and Martha. It is about priority. It is about putting Jesus first above any other thing else. Brethren,
Lahat ng good things na pinagsisikapan natin, lalo na ngayong pandemic, ay maaring mawala. Ilan sa inyo ang may business na nawala bigla dahil sa pandemic? Ilan sa inyo ang nawala ng trabaho dahil sa COVID? Ilang relationship ang nawasak? Oh, may savings ka pa ba na natira? Malamang ang iba sa inyo, wala na. Pero kung nakastore sa puso mo ang mga salita ni Lord na nababasa at napapakinggan ninyo, sasabihin ko sa iyo, kapatid, iyan ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan upang harapin anuman ang nagaganap sa buhay mo ngayong may pandemic sa ating kapaligiran. It is the Word of God. It is Jesus Himself that is in our heart. Ano ang sabi sa Isaiah chapter 26 verse 3? You will keep him in perfect peace. All who has money? No. You will keep in perfect peace all who trust in you. Ngayong pandemic, ngayong hindi magandang naranasan natin sa sanlibutan. Your brethren, wala tayong ibang pwedeng puntahan. Let me tell you reality. Pag nagpa-vaccine ka, wala namang assurance na hindi ka magkaka-COVID. Kung Kristiyano ka, ito po, maring nag-iisip kayo, no? Di ba si Lord nagpapagaling? Yes. Kaya nga, kahit Kristiyano ka na nagka-COVID, hindi ka mag-alala kasi si Lord ay nagpapagaling. Nakuha po ninyo? Kaya nga sabi diyan, you will keep in perfect peace all who trust in you, those whose thoughts, tingnan niyo yung word na ginamit, fix. Pag sinabi mong fix, hindi mo yan matatanggal doon. Pag pinagpili mo between boyfriend at saka kay Lord pa rin yan. Pag pinagpili mo kayamanan and Lord, kay Lord pa rin yan. Kasi doon siya nakafix eh. Kaya si Maria, dahil ang kanyang paningin ay nakafix kay Jesus, kahit maraming trabaho, hindi bali na hindi muna magawa ang trabaho. Ang mahalaga, ang aking paningin ay nasa source, ay nasa author of life. Dear brethren, if you want the peace of God, be sure to put God first. Be sure to make this one thing your main thing. Dear brethren, maranasan mo ang magagawa ng Diyos sa buhay mo kung si Lord ang unahin mo. At ito ay magsisimula lagi sa iyong pagpapakumbaba na gagawin sa mga oras na ito. Aminin mo, hindi mo kayang i-fix ang sarili mo. Ang kailangan mo ay ang Diyos para maging panatag at magkaroon ng kaayusan ang buhay mo. Sundan niyo ang maikling panalangin na ito at ariin ninyo ito bilang inyong personal na panalangin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Sundan niyo ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, Ikaw ang nilalapitan ko sa mga oras na ito. Ikaw ang hinihingan ko ng tulong sa mga oras na ito. Binubuksan ko ang aking puso. Inaamin ko na Ikaw ang kailangan ko. Tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Tulungan mo ako ng buhay na magbibigay ng kaluguran sa iyo mula sa oras na ito ay iyon ang gagawin ko. Salamat sa tulong mo, salamat sa biyaya mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kung sa mga oras na ito ay binuksan mo ang Prince of Peace sa puso mo, isang bagay ang natitiyak ko, you will keep Him in perfect peace, all who trust in you, those whose thoughts are fixed on you. Nawa, sa ating pinakinggan, mula ngayon, ang gagawin na natin
ay unahin lagi. Bigyan lagi ng priority yung one thing. And that one thing is putting God first above all. Tanggapin niyo ang mga pagpapala na to bago tayo magtapos. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face so shine upon each and every one of you. Father, in Jesus' name, sa lahat ng mga nakinig ngayong umaga na to, ay dinadalangin ko sa iyo. I-guide niyo po sila. Patatagin po niyo ang kanilang mga pananampalataya at higit sa lahat, tulungan po niyo sila, Lord, upang sa kabila ng hindi magandang epekto ng pandemic na ito, Lord, sila ay mananatili na nagkakaroon at umagkakaroon ng katatagan sa kanilang mga pananampalataya. God bless every listeners today. Thank you for your word. In Jesus' name. God bless sa inyong lahat at muli, good day sa inyo.